Siya nga pala, mahal. May nag-alok sa akin ng trabaho sa kabilang baryo. Katulong sa isang mansyon. Sobrang bait ng mag-asawang magiging amo ko at malaking sahod. 20,000 kada buwan. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin ang alok nila. Ano? Akala ko ba hindi ka na magtatrabaho, Elena? Kakauwi mo palang galing ng Saudi. 5 taong kang nagtrabaho doon, kaya kailangan mo muna magpahinga. Tsaka di ba ang usapan natin, kukuha tayo ng pwesto sa palengke para makapagsimula ng maliit na negosyo. Para habang namamasada ako, may pinagkakaabalahan ka rin. Rodrigo, alam mo namang kaunti lang ang naipon kong pera. May 2 pa tayong pinapag-aral sa kolehiyo. Hindi sapat ang kinikita mo sa pamamasada para sa lahat ng gastusin sa bahay, lalo na sa tuition fee nila. At kung gulayan naman ang itatayo nating negosyo, kailangan din ng malaking puhunan at wala rin kasiguraduhan kung kikita agad. Pero dito sa trabahong inaalok sa akin, magtatrabaho na lang ako at sigurado na 20 bilang sahod bawat buwan. Nahiya na ako sa iyo, Elena. Ako ang dapat na bumubuhay sa pamilya natin dahil ako ang padre di pamilya. Pero hanggang ngayon hirap pa rin ako mag-isa na itaguyod kayo. Rodrigo, huwag mong isipin yan. Mag-asawa tayo at may sumpaan tayo sa harapan ng Diyos. Kaya dapat lang na magtulungan tayo sa hirap man o ginhawa. Ginagawa ko rin naman ito para sa pamilya natin at sa kinabukasan ng mga bata. Naintindihan ko yun, Elena. Pero sana kung maaari, magpahinga ka na muna at mamalagi ka muna dito sa bahay. 5 taong kang nawalay sa amin. Miss ka na rin namin ang mga anak mo. Mabilis lang ang panahon. Kaya gusto ko sanang sulitin ang mga oras para mo maawi sa lahat ng panahong nawalay ka sa amin. Lahat tayo ay naghahangad ng mas magandang buhay para sa ating pamilya. Minsan, napipilitan tayong gumawa ng mga desisyong mabigat sa kalooban para lamang matiyak ang kinabukasan nila. Mga desisyong nangangahulugan ng pagsasakripisyo tulad ng paglayo sa mga taong mahal natin at pagliban sa mga panahong sana ay kasama natin sila. Kung ikaw ang tatanungin, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa iyong pamilya? Handa ka bang mawalay sa kanila kapalit ng pag-asang maibibigay mo ang mas maayos na buhay na nararapat para sa kanila? Sa lahat ng padre di pamilya ng tahanan dyan, payag ba kayong magtrabaho ang inyong asawa kung para naman ito sa kapakanan ng inyong pamilya? Paki-comment po ang inyong sagot sa ibaba at excited kaming mabasa ito. At kung naiintriga ka kung ano ang nangyari sa asawa ni Rodrigo at kung bakit kumukulo ang langis tuwing magkasama sila, halina't sabay-sabay nating pakinggan ang kwentong ito hanggang sa dulo. Isang mapagpalang araw sa lahat ng avid listeners ng kwentong Takip Silim, lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Rodrigo, 55 taong gulang at kasalukuyang naninirahan dito sa Maynila. Hindi ko na babanggitin ang tunay na pangalan ng mga tao at lugar sa kwentong ito para na rin sa seguridad ng mga naninirahan doon. Bago po pala tayo magpatuloy, gusto ko lang ipaalam na tanging sa kwentong Takip Silim ko lang ipinadala ang kwentong ito. Kaya kung maririnig ninyo ito sa ibang channel, paki-report na lang po. Salamat at God bless po sa inyo. At bago natin simulan ang kwento, check nyo na ang bago naming channel na Love Story, Miss and Mr. Love. Sigurado pong kikiligin kayo sa mga kwento, mapapangiti at may mga aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect po itong pang-relax habang nakikinig. Sama na kayo at ma-inlove sa mga kwento namin. Makikita po ang link sa pinned comments sa upload natin na ito. Subscribe na rin po kayo ha. Huwag kakalimutan ha. Miss and Mr. Love, Tagalog Love Story.
Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari 1 dekada na ang nakalipas nang makauwi ang aking asawa sa Pilipinas matapos ang 5 taong kontrata niya sa Saudi. Nagsimula ang lahat nang mamasukan sa bilang katulong sa mansyon ng isang mayamang mag-asawa sa kabilang baryo. Pagka-uwi niya sa bahay namin mula sa mansyong iyon, napansin ko agad ang kakaiba sa mga kilos niya. Ang mas lalo pa akong nagulat nang makitang kumukulo ang langis na panlaban sa mga masasamang elemento at aswang sa tuwing kasama ko siya. Nay, bakit may maleta po kayong dala? Saan po kayo pupunta? Iiwan niyo na naman ba kami? Oo anak eh. Kailangan ko na magtrabaho ulit. May nag-alok kasi sa akin ng magandang trabaho sa kabilang baryo, kaya tinanggap ko na. Pero bakit, Nay? 1 linggo pa lang po kayo dito sa bahay ah. Gusto pa po namin kayo makasama. Akala ko po ba hindi niyo na kami iiwan? Pero aalis na naman kayo? Nay, nangako po kayo sa amin na babawi kayo. At hindi na kayo lalayo pa. Mga anak, sa kabilang baryo lang naman ako magtatrabaho at uuwi ako dito tuwing linggo. Kaya makakasama ko pa rin kayo kumpara nung nasa Saudi ako. Pero Nay, gusto namin na dito na lang kayo sa bahay kasama namin. Anak, gustuhin ko man pero hindi pwede. Kailangan ng tatay niyo ng katuwang para maibigay ang mga pangangailangan ninyo sa pag-aaral ninyo, pati na mga gastusin dito sa bahay. Hindi sapat ang kinikita niya sa pamamasada. Anak, intindihin niyo na lang ang nanay ninyo. Mahirap din sa akin pero iniisip ko rin na para din ito sa kapakanan ninyo. Bakit ba kasi hindi na lang po kayo umalis para mag-abroad? Di ba kayo po ang padre di pamilya sa pamilyang to? Bakit parang mas malaki pang ambag ni nanay kesa sa inyo? Jessica, huwag kang magsalita ng ganyan sa tatay mo. Bunso, huwag kang ganyan kay tatay. Ginagawa naman niya ang lahat para sa atin ah. Kahit pagod na siya sa pamamasada, hindi siya nagkulang sa pag-aalaga sa atin. Pasensya na kuya. Sasaktan lang kasi ako eh. Kakauwi lang ni nanay, aalis na naman. Kailangan din natin ng nanay sa bahay na to kuya. Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit ko nararamdaman to. Ay, iintindihan ko. Pero hindi yun dahilan para ibaliwala mo lahat ng ginagawa ni tatay para sa atin, Jessica. Tama na, Paco. Tama naman ng kapatid mo. Hindi ko kayang mag-isa. Hindi ko kayang wala ang tulong ng nanay ninyo. At tanggap ko yun. Siguro kung nakatapos na ako ng pag-aaral, may magandang trabaho na sana ako gayon. Hindi si nanay, hindi ka na nagtitiis pa na malayo sa amin, Elena. Rodrigo, mahal ko. Huwag mo ang isipin yan. Hindi kakulangan ng pagiging ama ang pagiging tricycle driver mo. Sa katunayan, proud na proud pa nga ako sa'yo. Dahil napakabuti mong asawa at ama sa mga anak natin. Tay, sorry po. Sorry po talaga. Nadala lang po ako sa emosyon ko. Pero huwag niyo pong isipin na hindi po kayo mabuting ama sa amin. Proud na proud din po ako sa inyo, Tay. Ako rin, tay. Proud na proud po ako na kayo po ang tatay ko. Salamat mga anak. Ay nako, payakap nga ako. Mahigpit kaming nagyakapan sa mga oras na yun. Para bang gusto ko na lang patigilin ang oras para mas makasama namin ng matagal si Elena. Pero wala na po akong nagawa pa para pigilan siya, lalo na at hindi ko naman kikitain sa 1 buwan ang sahod na inaalok sa kanya. Matumal kasi ang pamamasada sa baryo namin noon, Sir Jupiter. Madalas 200 lang ang kinikita ko sa isang araw at pinakamataas na ang 400 piso. Sapat lang para makakain kami at makabayad ng kuryente. Kaya nga napilitang mag-abroad si Elena noon para matustusan ng pag-aaral ng mga anak namin. O siya, sige na. Tutuloy na ako mga anak. Mag-iingat kayo dito ha.
Huwag kayong mag-alala. Tuwing linggo, uuwi ako dito para makabawi sa inyo. Mag-iingat po kayo, Nay. Mahal na mahal po namin kayo. Nay, mahal na mahal po kita. Ipangako mo na babawi ka sa amin, ha? Pangako anak, mahal na mahal ko kayo. Mahal, tara na. Ihatid mo na ako. Sige, Elena. Agad kong pinaandar ang tricycle ko nang makasakay na sa loob si Ilana. Tansya ko ay nasa 1 oras din ang naging biyahe namin bago kami makarating sa kabilang baryo. Medyo limlim ang daanan dahil malapit ito sa bundok, pero dahil umaga pa naman noon, kaya hindi naman nakakatakot. Pagdating namin sa harapan ng malaki at kulay itim na gate, bumaba agad si Elena, dala ang kanyang maleta. Bumaba na rin ako para alalayan siya at saka napatingin sa buong mansyon. Kinakalawang na ang gate kaya halatang pinaglumaan na ito ng panahon. Pero malaki ang mansyon. 2 palapag na kulay pula ang pintura. Maganda naman, pero ang weirdo ng disenyo na pang sinaunang panahon. May 2 malalaking punong kahoy naman sa bawat gilid nito. Ay, sa wakas, nakarating din. Elena, sigurado ka bang dito ka magtatrabaho? Para namang walang katao-tao ang lugar na ito. Hindi kasi mahilig lumabas ang mga amo ko. Pero siguradong nasa loob lang sila ng mansyon. Nanunood lang siguro ng TV. Alam mo naman, mayaman. Wala nang ibang gagawin kundi magpakasarap sa buhay. O siya, sige. Hindi na kita maihahatid pa sa loob. Mag-iingay ka, mahal ko. Tandaan mo palagi na nandito lang kami ng mga anak mo. Naghihintay sa pag-uwi mo sa bahay. Huwag kang mag-alala. Tuwing linggo, kasama niyo ko. Ayos ba yun, mahal? Sige. Para naman makapagsimba tayo. Matagal-tagal rin akong hindi nakakapagsimba, mahal. Oo naman. Huwag kang mag-alala. O siya, sige na. Papasok na ako. Siguradong naghihintay na sina Doña Carmen at Don Lorenzo sa akin. Sige, mahal ko. Mag-iingat ka. Ikaw din. Mag-iingat ka palagi sa biyahe. Sige. Tutuloy na ako, Elena. Hindi na ako nagtagal pa sa lugar na yon dahil kailangan ko pang mamasada para kumita ng pera. Matumal naman ang kita ko sa araw na yon kaya paglubog pa lang ng araw nagdesisyon na akong umuwi para makapaghanda na rin ng hapunan namin. Nadatnan ko naman si Paco at Jessica na nanonood ng TV sa sala. Buti naman nandito na kayo, Tay. Mano po, Tay? Mano po, Tay? Maaga yata kayong nakauwi ngayon, mga anak. Ano? Kumusta naman ang araw ninyo sa eskwela? Ay, naku, Tay. Sobrang nakakapagod. Ang dami namin ginawang activities kanina. Pero nag-enjoy naman po ako. Mabuti naman at nag-i-enjoy ka. Normal lang naman na mapagod, anak. Hayaan mo. 2 taon na lang ay makakapagtapos ka na rin ng kolehiyo. Itong kuya mo naman ay gagraduate na. May engineer na rin tayo. Tay, kailangan ko pa pong makapasa sa licensure exam bago maging ganap na engineer. Sus, alam kong kaya mo yan, anak. Sisiw lang yan sa'yo. Basta't pagbutihin mo lang ang pag-aaral mo. Huwag kang tumulad sa akin na hindi man lang nakapagtapos. Tay, ayan na naman po kayo eh. Huwag niyong ibaba ang tingin ninyo sa sarili ninyo. Kahit hindi po kayo nakapagtapos sa pag-aaral, marangal naman po ang hanap buhay ninyo. Lumalaban po kayo ng patas. Kaya dun pa lang, proud na po kami sa inyo. Diba, Bunso? Syempre naman, Kuya. Basta, Kuya, galingan mo, ha? Para naman di masayang ang sakripisyo ni Nanay na malayo sa atin. Oo, Bunso. Gagalingan ko talaga para makabawi. Para kapag may trabaho na ako, hindi na kailangan pang magtrabaho ni Inay. Ang bait-bait talaga ng mga anak ko. Ang swerte talaga namin ni Elena sa inyo, mga anak. Aba,
Saan pa ba kami magmamana kundi sa inyo? Ikaw talaga pa ako, binubula mo na naman ako eh. O siya, sige na. Magluluto na muna ako ng hapunan para makakain na tayo. At Tay, nakapagsaing na po pala kami ni Jessica. Ulam na lang po ang lulutuin ninyo. Wala po kasing laman ng ref. Ah, ano bang pinagsasabi mo, iho? Eh wala naman tayong rep. Ay, oo nga pala. Nag-i-imagine lang po ako, Tay. Malabero ka talagang bata ka. O siya, bibili na lang ako ng sardinas at itlog doon sa may tindahan. Ako na pong bibili, Tay. Pahingi na lang po ng pera. Ah, o siya. Sige. Pagkabigay ko ng 100 kay Paco, agad siyang umalis para bumili ng sardinas at itlog. Pinagkasya ko lang talaga ang kinita kong pera sa araw na yon. Ilang sandali pa, nakauwi na siya, dala ang itlog at sardinas na binili niya sa tindahan at nagluto na rin kaagad ako para maaga kaming makapagpahinga. Alam niyo, Sir Jupiter, kahit pagod na pagod ako sa araw na yon, gumaan naman ang pakiramdam ko dahil sa mababait kong mga anak. Pagkatapos kong magluto, tinulungan naman nila akong maglapag ng pinggan at pagkain sa mesa. Tsaka kami umupo ng sabay-sabay at nagdasal bago kumain. Malungkot na naman ang mesa. Hindi na naman tayo kumpleto. Masensya na, anak. Pero huwag na kayong malungkot. Dahil sigurado akong hindi magugustuhan ng nanay ninyo kapag nakita kayong ganyan katamlay. Hindi naman po namin maiiwasan, Tay. Ayos lang po kaya si nanay doon sa pinagtatrabahuan niya. Ayos lang siya doon, anak. Sa katunayan, napakaganda nga ng mansyon at napakalaki. Halatang mayaman talaga ang abo niya. Tsaka uuwi naman siya dito. Madali lang ang araw. Sa bakalawa, linggo na. Makikita uli natin siya at makakasama ulit kasama dito sa mesa kumakain. Tama si tatay, kuya. Madali lang ang araw, tsaka wag na muna natin isipin si nanay. Kasi baka kakabog ang dibdib nun at di makatulog kapag iniisip natin siya. Naniniwala ka pa pala sa paniniwalang yun, Bunso? Oo naman, kuya. Ano ka ba? Kaya nga minsan, hirap ako makatulog kasi lagi ako iniisip ni James. Kaya pinagbawalan ko muna siyang isipin ako. Aba, may usapan tayo. Baka nakakalimutan mo. Bawal ka pang mag-boyfriend, Jessica, sinasabi ko sa'yo. Si kuya naman? Hindi ko naman boyfriend si James. Siya lang naman may gusto sa akin, kaya sabi ko nga, wag niya akong isipin lagi, kasi hirap na ako makatulog. Hindi ko naman alam na nakaka-insomnia pala tong ganda ko. Ikaw talaga. Oo na, ikaw nang maganda. Aba, siyempre, nagmana yan sa nanay ninyo. Kaya nga na-inlove at first sight ako sa nanay mo nung una ko siyang makita. Si tatay naman, nagre-relapse pa. Nagtawanan naman kaming tatlo sa sinabi ni Paco. Pero totoo naman talaga ang sinabi ko sa kanila. Unang kita ko pa lang sa asawa ko noon na bihag na ang puso ko. At hindi naman ako nagsisi na siya ang pinakasalan ko. Pagkatapos naming kumain noon, nagpaalam na kami sa isa't isa para makapagpahinga. Nagboluntaryo si Jessica na magugas ng pinggan, habang ako naman nakahiga na sa aking kama at ramdam ang sakit ng likuran ko. Ipinikit ko naman ang aking mga mata hanggang sa hindi ko namalayang nakatulog na ako. Nagising na lamang ako bandang 3:00 ng madaling araw nang marinig ang sigaw ni Paco sa kabilang kwarto. Tay! Si Jessica binabangungot. Jessica! Anak! Tay! Si nanay! Jessica, anak. Anong nangyari sa'yo? Napanaginipan daw po niya si nanay, Tay. Anong panaginip, anak? Umiiyak daw po si nanay. Nakakulong daw po siya sa isang kwartong madilim. Humihingi po siya ng tulong ko. Tay, baka kung ano nang nangyari kay nanay. Anak, kumalma ka lang. Binangaungot ka lang. Hindi totoo yun. Teka, Tay, kukuha lang ako ng tubig. Tay,
Para po talagang totoo siya eh. Pwede po ba puntahan niyo si nanay bukas? Gusto ko lang po makasiguradong maayos ang kalagayan niya. Masama po ako tungko, tay. Pakiusap po. Oo, anak. Sige. Pupuntahan ko siya bukas sa pinagtatrabahuhan niya. Kahit kumalma ka lang, Jessica. Eto ang tubig, bunso. Uminom ka muna para kumalma ka. Sige na, anak. Matulog ka na uli. Huwag ka nang mag-isip ng masama. Walang masamang mangyayari sa nanay mo. Ayos lang siya doon. At panaginip lamang yun. Ako na pong bahala kay Jessica, tay. Babantayin ko po muna siya dito. Sige po. Bumalik na po kayo sa kwarto ninyo para makapagpahinga po kayo. Oh, siya sige. Huwag mo munang iiwan dito si Jessica hanggang siya'y makatulog. Opo, tay. Pagkatapos ng aming usapan, bumalik na ako sa aking kwarto para makapagpahinga dahil ilang oras na lang, mamamasada na naman ako. Pero habang nakahiga ako noon sa kama, hindi ko maiwasang mag-alala habang iniisip kung maayos lang ba talaga ang kalagayan ng aking asawa. Hindi ko din maiwasang mag-isip ng masama kahit alam kong panaginip lang yon ni Jessica. Pilit ko na lamang ipinikit ang aking mga mata para makatulog noon. Bandang alas 5 ng umaga, bumangon na ako agad para makapaghanda ng almusal para sa mga anak ko bago ako umalis para mamasada. Naisip ko naman na puntahan sa Elena tulad ng sinabi ko kagabi kay Jessica para makasiguradong maayos lang siya sa trabaho niya. Sobra mo akong pinag-alala, Elena. Sana ka ay nasa maayos ang kalagayan mo, mahal ko. Teka, sandali. Patay na aso ba yung nasa unahan? Ha? Anong nangyari dito? Bakit walang laman loob, ah? Napakabrutal naman ang gumawa nito, ay. Marami talaga mga halangang kaluluwa sa panahon ngayon. Pati inosenteng aso pinagtitripa nila. Mga walang puso. Hoy! Abante! Nakaharang ka sa daan! Pasensya na po. Ang sama naman ang ugali nun. Hindi naman akong kausapin ng maayos, ah. Hindi yung sinisigawan pa ako. Lintik na yan. Ang baba talaga ng tingin ng mga mayayaman sa mahihirap. Akala mo kung sino magsalita. Agad kong pinaandar ulit ang aking tricycle papunta sa mansyong pinagtatrabahuan ni Elena. Napakunot noon naman ako nang nasa likod ako ng kotse kanina na parabang pareho kami ng pupuntahan. Hanggang sa huminto ito sa harapan ng gate at nakita ko sa Elena na nagbukas ng gate. Saka pumasok ang kotse sa loob at agad na sinara ang gate. Doon ko na kumpirmang doon pala nakatira ang lalaking yon at posibleng siya ang amo ni Elena. Napaisip naman ako na baka hindi nila tinatrato ng maayos si Elena doon kaya hindi ko na sinayang ang pagkakataong kausapin ang asawa ko. Elena! Elena! Elena, mahal! Pasensya na kung nagpunta ako rito. Gusto ko lang makasigurong maayos ang kalagayan mo. Sino ka? Mahal, hindi magandang biro yan, ah. Ako ito, ang asawa mo, si Rodrigo. Siyempre, nagbibiro lang ako, mahal. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Masyado kang takot na makalimutan kita. Siyempre naman, Elena, asawa kita. Kumusta ka pala dito? Maayos ba ang trato nila sa'yo? Oo naman. Ayos lang ako dito, Rodrigo. Wala kang dapat ipag-alala. Kaya lang naman ako naparito, masama kasi ang napanaginipan ni Jessica tungkol sa'yo. Kaya siyempre, hindi ko naman maiwasang mag-alala lalo na't malayo ka sa amin. Naku, wag kang mag-alala. Mababait ang mga amo ko. Kung alam mo lang, binigyan pa nila ako kagad ng bonus. 10,000 piso para daw mas ganahan pa ako magtrabaho. Talaga? Mabait nga ang mga amo mo. Pero yung lalaki bang nakakotse kanina, amo mo din ba yun, ha, Elena? Ay, oo.
Si Don Lorenzo yon, isa sa mga amo ko. Asawa siya ni Doña Carmen. Eh, ayos naman ba ang pakikitungo sa iyo? Siyempre naman, hindi pwedeng hindi nila ako tratuhin ng maayos. Lalo na't ginagawa ko naman ng mabuti ang aking trabaho. Mabuti naman kung ganon. Mas panatag na ang kalooban ko ngayon, Elena. O siya, sige na. Aalis na ako. Kailangan ko ng mamasada para makarami ngayong araw. Ayaw mo ba akong isama, Rodrigo? Isama? Di ba tuwing linggo ka lang naman pinapayagang mag-day off? Tsaka kasisimula mo pa lang, baka hindi sila pumayag at magalit pa sila sa'yo. Magalit? Hindi sila magagalit, Rodrigo. Mababait silang amo sa akin. Kaya sige na, isama mo muna ako sa atin, ha? Nagtataka ako noon sa pananalita ni Elena dahil hindi naman siya ganun sa pagkakakilala ko sa kanya. Masyado siyang kampante sa mga amo niya kaya nag-aalangan pa ako noon dahil baka mawalan pa siya ng trabaho sa gagawin niya, lalo na't kakasimula pa lang niya. Pero nagulat naman ako nang bumukas ang pinto ng bahay at naglakad ang may edad na lalaking mas matanda pa ng konti sa akin. Nakasuot ito ng polong kulay itim at pantalon. Dominante ang aura niya at halatang mayaman. Siya ang lalaki kanina na nakakotseng sumigaw sa akin pero hindi ko naman magawang kumprontahin ito dahil ayokong madamay pa si Elena dahil sa gagawin ko. Teka, namumukhaan kita. Di ba ikaw yung tricycle driver kanina na humarang sa daan? Ako nga po. Pasensya na po kanina. Don Lorenzo, siya nga po pala si Rodrigo, ang asawa ko. Siya pala ang asawa mo, Elena. Opo, at bala ko po sanang sumama sa kanya ngayon. Namimiss ko na po kasi ang asawa ko at ang mga anak ko. Nakakatuwa namang marinig yan mula sa iyo, Elena. Pero sige, pumapayag ako. Total wala ka namang masyadong trabaho dito sa mansyon. Bumalik ka na lang sa Lunes at siguraduhin mong may dalagang sorpresa sa akin. Makakaasa po kayo, Don Lorenzo. Siya, sige na. Umalis na kayo. Hindi talaga ako makapaniwala noon, Sir Jupiter. Para bang ang hirap paniwalaan na basta-basta na lang siyang papayagan ng amo niya na sumama sa akin ganoong kakasimula pa lang niya sa kanyang trabaho. Sa totoo lang, ang hirap paniwalaan yun pero sa isip ko baka nga ganoon na talaga kabait ang kanyang amo para magbigay ng konsiderasyon. Kaya naisip ko din na sobrang swerte ni Elena sa amo niya dahil bukod sa pinayagan siyang sumama sa akin pauwi, binigyan pa siya ng bonus na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Pagkarating namin sa bahay, walang pasok si Paco at Jessica kaya nagulat din sila nang makita ang nanay nila kasama ko. Nay? Nay, umuwi ka. Pinayagan siya ng kanyang amo na umuwi muna pero babalik din siya sa Lunes. Wow, ang bait naman po ng amo niyo, Nay. Sa wakas, makakapag-banding ulit tayo. Nagulat ako noon sa reaksyon ni Elena na parabang natutulala siya at hindi man lang siya gumanti ng yakap sa mga anak niya. Hinawakan ko ang kanyang balikat, saka kami napatingin sa isa't isa. Elena, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Siguro napagod lang ako. Napagod? Ay, mabigat ba ang trabaho mo doon sa mansyon? Hindi naman. Siguro nahilo lang ako sa biyahe o sadyang sinumpong lang ako ng migraine ko. Migraine? Hindi ko yata alam na may migraine ka, mahal ko. Siguro po, Nay. Hindi na po kayo nagpapahinga. Kaya po kayo tinutubuan ng sakit. Dapat po kasi, magpahinga muna kayo kahit 1 buwan bago kayo magtrabaho ulit. Huwag niyo na akong alalahanin pa mga anak. Kaya ko ng sarili ko. Pwede bang magpahinga na muna ako? Sige po, Nay. Magpahinga po muna kayo. Kami na pong bahala maganda ng tanghalian.
Sinamahan ko si Elena papasok sa kwarto at agad naman siyang humiga sa aming kama. Sobra akong naaawa sa asawa ko habang iniisip na may dinadamdam na siya sa katawan niya dahil sa kakatrabaho. Pero sa kabilang parte may napapansin naman akong kakaiba sa kanya. Para bang nag-iba ang tono ng pananalita niya. Bigla-biglang naging lutang kapag kinakausap, kaya hindi ko maiwasang mag-alala sa kalagayan ng asawa ko. Nang makatulog siya, agad naman akong lumabas ng kwarto at narinig ko namang nag-uusap ang mga anak ko sa sala. Nag-aalala talaga ako kay nanay, kuya. Para bang may tinatago siya sa atin. What if may dinadamdam pala siyang sakit na hindi niya sinasabi sa atin? Napansin ko din na parang wala siya sa isip niya kanina. Para siyang lutang kanina nang yumakap tayo sa kanya. Hindi man lang niya tayo ginantihan ng yakap, bunso. Ang lalim ng iniisip ni nanay kanina. What if sabihan natin si tatay na ipa-check up siya? Para makasigurado tayong ayos lang siya. Akala ko ako lang ang nakapansin sa kinikilos ng nanay ninyo. Kahit ako nanibago din. Hindi ko alam kung bakit parang may nagbago sa kanya. Mabuti pa po, tay. Ipa-check up na lang natin si nanay. Baka po may dinadamdam po siyang sakit. Wala naman siguro, Jessica. Magmumuna tayong mag-isip ng ganyan. Baka may problema lang ang nanay mo. Ano naman ang problema niya, tay? Nahihirapan na kaya siya sa pagtatrabaho? What if huminto na lang po muna ako? Hintayin ko na lang po na makagraduate si kuya at magkaroon siya ng trabaho. Anak, 2 taon na lang, gagraduate ka na. Sayang naman kung hihinto ka pa ng 1 taon. Mas mahirap yon. Tay, hirap na po kayo ni nanay sa amin. Anak, kaya namin ito. Kaya huwag kang mag-alala. Maghahanap pa ako ng ekstrang pagkakakitaan sa palengke para hindi na kailangan ng nanay mo ang magtrabaho. Maraming salamat po talaga sa inyo, tay. Anak, wala kang dapat na ipagpasalamat. Obligasyon namin ibigay sa inyo ang lahat ng pangangailangan ninyo. Salamat pa rin po, tay. Salamat, tay. O siya, sige na. Mamamasada lang ako saglita para may kita ako ngayon kahit papano. At magsaing na kayo dahil bibili na lang ako ng lutong ulam dun sa kanto pag-uwi ko. Sige po, tay. Kami na pong bahala. Pagkatapos kong magpaalam sa 2 kong anak, mabilis kong pinaandar ang tricycle ko papunta sa palengke para mag-abang ng mga pasahero. Sa awa ng Diyos, sunod-sunod naman ang pasahero ko at kahit papaano'y malaki-laki na din ang kita ko sa loob ng 3 oras ng pamamasada. Hanggang sa nagdesisyon akong umuwi sa bahay para makasabay ko sa tanghalian ang aking pamilya. Bumili muna ako ng lutong ulam bago umuwi. Pakbet at pritong isda na may kasamang sausawan na gawa sa mantika at bawang. Sabik na akong makarating sa bahay noon, Sir Jupiter, at sigurado akong matutuwa sila sa dala ko, lalo na si Elena na paborito ang chili garlic. Pagkarating ko naman sa bahay, bahagyang nakabukas ang pinto kaya pumasok na agad ako. Mga anak, andito na ako. Tay! Aba, mukhang masarap po yung dala ninyo ah. Ay bumili ako ng paborito mong pakbet tsaka paborito ng nanay mo. Pritong isda at chili garlic. Siguradong matutuwa yon. Luto na din po ang kanin, tay. Bumili ng yelo si Jessica para may mailagay sa juice. Aba, mukhang espesyal ang tanghalian natin ngayon ha. Aba, syempre po. Nandito si nanay Kompleto po tayo. Oh, gising ka na pala, Elena. Siguradong matutuwa ka sa ulam natin ngayon, mahal ko. Matutuwa? Oo. Heto mahal, ang paborito mong pritong isda at chili garlic. Bawang? Hindi. Ilayo mo sa akin yan. Teka, di ba paborito mo ito, mahal? Hindi na ngayon. Ilayo mo sa akin yan. Allergic ako dyan. Nay, nagbago yata ang panlasa ninyo. Sa pagkakatanda ko, paborito niyo pong sausawan ang may bawang. Ano ba? Bakit ba ang kulit nyo? Hindi ba kayo nakakaintindi? Ilayo nyo sa akin yan! Elena, ano bang nangyayari sa'yo?
Napakunot noo ako sa naging reaksyon niya at labis talaga akong nagulat noon, Sir Jupiter. Hindi ko lubos maintindihan kung bakit bigla na lang nagbago ang asawa ko. Pati pagkahilig niya sa bawang nag-iba na. Ang dami talagang nag-iba sa kanya kaya hindi ko maiwasang mag-alala sa nangyayari sa kanya. Tay, hindi kaya may Alzheimer's disease si nanay? Bakit hindi niya maalala ang paborito niya? Kahit kanina, parang hindi niya kami kilala nung yumakap kami sa kanya. Diyos ko, Elena. Nakikilala mo pa ba kami? Ang mga anak mo? Oo naman, Rodrigo. Sige nga, Nay. Anong pangalan ko? Kita niyo na. Hindi makasagot agad si nanay, Tay. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na may Alzheimer's disease siya. Anong nangyayari dito? Si Nanay Bunso, hindi niya na ako kilala. Madami siyang mga bagay na hindi naaalala. Tulad ng paborito niyang chili garlic. Kailangan natin siya maipa-check up sa doktor. Ano ba kayo mga anak? Ayos lang naman ako. Huwag niyo akong alalahanin. Ako, Nay. Ano pong pangalan ko? Kung talagang ayos lang po kayo. Rowena. Ikaw si Rowena. Tay, hindi na po tama ang nangyayari kay nanay. Tama po si kuya. Kailangan po natin siya ipa-check up sa doktor. Sige mga anak. Papacheck up ko ang nanay ninyo sa Lunes. Sa Lunes pa ang may libreng gamutan doon sa center. Hindi niyo na ako kailangang pang ipa-check up. Ginagawa niyo naman akong may sakit niyan eh. Sobrang nagulat kami sa sinabi ni Elena. Kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata bago tuluyang tumalikod sa amin at naglakad papasok sa kwarto. Napatingin naman kaming tatlo ni Jessica at Paco at saka napabuntong hininga. Hindi namin lubos maintindihan kung bakit bigla na lang nag-iba si Elena pagdating niya sa bahay galing sa mansyong pinagtatrabahuan niya. Sa totoo lang, ayoko ding isipin na tama ang sinabi ni Paco dahil hindi pa siya ganoon katanda para magkaroon ng sakit na yon. Pero paano ko naman ipapaliwanag ang pagkawala ng alaala niya? Mabuti pa mauna na kayong kumain. Kakausapin ko lang ang nanay ninyo. Tay, nag-aalala po kami kay nanay. Oo nga po, Tay. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maipagamot ang nanay ninyo at bumalik na sa dati. O siya, sige. Kumain na kayo at ako'y papasok muna doon sa kwarto. Sobrang bigat ng dibdib ko sa mga oras na yon dahil ang inakala kong masayang tanghalian na uwi sa tampuhan. Sa isip ko noon ayaw ni Elena na mag-alala ang mga bata kaya ganoon na lang ang reaksyon niya kanina. Huminga ako ng malalim para mapagaan ang aking loob bago pumasok sa kwarto para kausapin siya. Pagkabukas ko ng pinto nakita ko siyang nakadungaw sa bintana habang nakatingin sa kapitbahay naming buntis na naglalakad sa labas. Mahal, ayos ka lang ba? Pasensya ka na sa mga sinabi ni Paco kanina, nag-aalala lang sa iyo yung anak natin. Kasi kahit pangalan niya hindi mo maalala. Naiintindihan ko naman ang anak natin, Rodrigo. Kilala mo bang babaeng yan? Yang buntis ba ang tinutukoy mo, Elena? Oo, Rodrigo. Bagong dating lang niya galing sa Pampanga. Pamangkin ni Rolly. Sa pagkakaalam ko, dito na daw yan manganganak. Sakto sa buwan ng tiyan niya. Sakto sa buwan. Ang ibig kong sabihin, isang buwan na lang yata ay manganganak na siya. Oo naman. Tama ka, Elena. Siya nga pala. Tara na't sabayan na natin sina Paco at Jessica sa tanghalian. Ngayon lang tayo bumabawi sa mga oras na nawala sa atin. Ganito pa ang nangyari. Pasensya na, Rodrigo, pero gusto ko munang magpahinga. Ay, hindi mo ba nagustuhan ng dalakang ulam? Di ba't paborito mo yun? Bakit pati yun ay nakalimutan mo na, Elena? Ibang gusto kong kainin. Ano bang gusto mong kainin? Pagluluto naman kita. Wala, Rodrigo.
Pwede bang hayaan mo muna ako magpahinga? Siya sige. Pero kapag nagutom ka, sabihan mo lang ako. O di kaya si Jessica at Paco. Mamamasada muna ako. Sige. Pagkatapos kong magpaalam kay Elena, agad akong lumabas ng kwarto at nadatnan kong kumakain ang dalawa naming anak at halata ang lungkot sa mga mata nila. Napatingin naman kami sa isa't isa noon habang papalapit ako sa kanila para magpaalam na aalis na. Tay, sumabay na po kayo sa amin kumain. Ay hindi na anak. Hindi pa naman ako nagugutom. Mamamasada na muna ako. Sigurado po kayo, Tay? Hindi pwedeng gutom kayo habang nagmamaneho. Wag mo kong alalahanin pa ako. Ayos lang ang tatay. Si nanay po ba? Kumusta po siya? Nagpapahinga ang nanay mo. Pasensya ka na't hindi kami nakasabay sa inyo kumain. Mukhang napagod talaga ang nanay mo sa trabaho niya doon sa mansyon. Huwag niyo pa po siyang pabalikin doon, Tay. Delikado pong kalagayan niya ngayon. Mabilis po siyang makalimot. At baka magkasala pa siya doon dahil sa pagiging makalimutan niya. Subukan kong kumbinsihin siya pa ako. Siya ngayon hayaan na muna natin siya. O sige na, tutuloy na ako at nang makauwi ako ng maaga. Kayo na muna ang bahala sa nanay ninyo. Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo. Pagkaalis ko, baon ko ang pag-aalala sa loob ko noon. Hindi mawala sa isipan ko si Elena. Sinisisi ko pa ang sarili ko noon sa nangyari sa kanya. Dahil kung may maganda lang sana akong trabaho, hindi na sana kailangan ni Elena na magpakapagod sa trabaho para lang maibigay ang pangangailangan ng aming pamilya. Kinagabihan, pagka-uwi ko sa bahay galing sa pamamasada, nadatnan ko ang aking mga anak na naglalapag ng pagkain sa mesa. May dala pa akong lechon manok noon dahil akala ko wala pang ulam, pero nagulat ako nang may nakahain na nilagang baboy sa lamesa. Tay, andyan ka na pala. Tamang-tama, mainit pa tong nilagang baboy. Ay saan galing yan, iho? Hindi naman ako naniniwalang ikaw ang nagluto niyan. Bigay po yan ng Kuya Rolly, Tay. Anniversary kasi nila ng asawa niya kaya naghanda sila ng kaunti. Aba, wala talagang pinagbago si Rolly sa asawa niya. Huwag na kayong mainggit, Tay. Ganyan din naman kayo ni nanay. Imagine, ang tagal nyo na pong kasal pero alata pa rin pong in love kayo sa isa't isa. Ikaw talaga. Ay, ang nanay mo pala, nasaan? Nandito ako, Rodrigo. Ay saan ka galing, Elena? Galing ako sa bahay ni Rolly. Nakipagkwentuhan ako sa asawa niya. Ay, nakipagkwentuhan. Kailan ka pa natutong makihalubilo sa kapitbahay natin, Elena? Hindi ba't galit na galit ka pa sa asawa ni Rolly noon dahil sa alitan ninyo noon sa palengke? Rodrigo, matagal na yun. Hindi ba pwedeng magbagong buhay? Ay, hindi naman sa ganon. Naninibago lang ako sa iyo dahil hindi ka naman ganyan dati. Ay, nako, Rodrigo. Lahat ng tao pwedeng magbago. Nakakabagot din kaya magkulong dito sa bahay. Mabuti na din po yan, Tay. Marunong na pong makipagkaibigan si nanay at hindi na po sila mag-aaway ni Aling Virgie. Oo nga naman po, Tay. Tama kayo mga anak. Ay, oo na, panalo ka na, Elena. Sa'yo naman palagi kakampi tong mga anak mo eh. Sus, nagsiselo si tatay. Parehas naman namin kayong love, Tay. Tama naman po ang sinabi ni nanay. Alam ko naman yun, anak. O siya, sige na. Kumain na tayo. Naupo na nga kami sa mesa noon at pinagsandok ko naman si Elena para maipakita ang pagmamahal ko sa kanya. Napangiti naman sina Jessica at Paco habang nakatingin sa akin na parang kinikilig sila sa dalawang magulang na nagmamahalan sa harapan nila. Wala pa rin po talaga kayong pinagbago, Tay. Hanggang ngayon, tinatrato niyo pa rin si nanay na parang prinsesa. Prinsesa? Kung pwede lang sana, anak. Kung kaya ko lang ibigay sa kanya ang marangyang buhay, hindi lang siya magiging prinsesa kundi isang reyna. Ang corny niyo naman, Tay.
Pagbigyan niyo ng tatay niyo. Masyado yatang nangungulila sa akin. Napuno ng tawanan at kwentuhan ang aming hapunan sa gabing yun. Kahit papaano nawala ang bigat sa loob ko dahil sa nangyari kanina. Walang mapaglagyan ng saya ko sa mga oras na yon, Sir Jupiter. Hanggang sa matapos kaming kumain at nagpaalam na sa isa't isa para magpahinga, saka pumasok sa kanya-kanyang kwarto. Elena, musta naman ang pakiramdam mo? Maayos ng pakiramdam ko. Huwag ka nang mag-alala pa, Rodrigo. Hindi mo maaalis sa akin na mag-alala, Elena. Naiintindihan ko, pero kaya ko ng sarili ko. Gusto mo bang magsimba tayo bukas? Ayoko. Bakit naman ayaw mo, Elena? Di ba noong nandito ka pa sa Pilipinas noon, lagi tayong nagsisimba? Ayoko munang magbiyahe, mahal ko. Nahihilo pa ako. Gusto kong makapagpahinga ng mahaba bago ako bumalik sa trabaho sa Lunes. Naiintindihan ko, mahal. Dadaan na lang siguro ako ng simbahan bukas. Sige. O siya, matulog na tayo. Pagkatapos ng aming pag-uusap noon, pareho na kaming humiga ni Elena sa kama. Tahimik ang buong bahay. Tanging huni ng mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang maririnig mula sa labas ng bintana. Pumikit kami at unti-unting nilamo ng antok ang aming mga mata. Hindi ko namalayan kung gaano katagal kaming natulog. Parang isang iglap lang ang lumipas hanggang sa may narinig akong sigaw ng babae mula sa labas. Napabalikwas agad ako ng bangon at mabilis ang tibok ng puso ko habang pilit kong inuunawa ang nangyayari. Ilang segundo din bago ko napagtanto na wala si Elena sa tabi ko. Elena! Ha? May babaeng sumisigaw. Isang galing yun. Elena! Elena! Wala naman siya dito sa banyo. Elena! 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 Ay, nandito ka lang pala. Pasensya na. Namiss ko lang talaga ng sobrang anak natin. Nang makita ko si Elena na hinahaplos ang ulo ni Jessica noon, nanlambot ang puso ko, pero napaisip ako kung bakit sa mga oras na ito pa kung kailan madaling araw na. Sa kabila ng tanong na nabuo sa isip ko noon, nangibabaw pa din ang saya nang makita ko kung paano niya niyakap si Jessica at hinalikan sa noo bago siya lumapit sa akin. Labis naman akong nagulat nang makita ang dugo sa kanang kamay niya at mabilis naman niyang itinago yun. Bakit may dugo ang kamay mo, Elena? Wala to. Nahiwa lang konti ng kutsilyo nung nagbalat ako ng mangga. Nagutom kasi ako pero huwag kang mag-alala. Huminto na din naman ang pagdurugo. Sigurado ka? Oo naman. Ano bang iniisip mo, Rodrigo? Siyempre, nag-aalala ako sa iyo. Ano ko bang tingnan? Uulitin ko pa ba para maintindihan mo? Wala nga lang ito. Kaya pwede ba bumalik na tayo sa kwarto at matulog? Oo na, Elena. Bakit ba ang bilis mo namang magalit? Nag-aalala lang naman ako sa iyo. Rodrigo, matanda na ako, kaya wag mo na akong alalahanin pa. Magsasabi naman ako kagad sa iyo kung hindi ako okay. Sige. Pasensya na. Tara na. Bumalik na tayo sa kwarto. Pagkabalik namin sa kwarto, agad na kaming humiga sa kama. Huminga naman ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Hanggang sa hindi ko namalayang nakatulog na ako. Kinabukasan, nagising ako na wala na si Elena sa tabi ko at agad naman akong bumangon at lumabas ng kwarto. Sinalubong naman ako ni Jessica at Paco sa sala na halatang natataranta. Tay, inaswang po kagabi ang pamangkin ni Kuya Rolly. Wala na po ang bata sa napupunan niya. Totoo po palang mga aswang, Tay? Ano?
Sigurado ka ba dyan, anak? Opo, tay. Nandun nga si nanay, nakikiramay sa kanila. Kaya pala kagabi may narinig ako sigaw ng babae. Pamangkin pala ni Kuya Rolly yun? Hindi ko rin alam, bunso. Gusto ko nga sanang gisingin si tatay kagabi pero ayoko makadistorbo. Saglit akong natahimik noon, Sir Jupiter. Hindi ko sinasadyang bigla na lamang pumasok sa isip ko si Elena. Sa pagsigaw ng babae kaninang madaling araw at pagkawala niya sa kama, lalo na ang kamay niyang may dugo. Napalunok laway ako sa kaba habang iniisip yon at umiling na lamang dahil imposible naman ang iniisip ko sa asawa ko. Hindi ko lubos maisip kung bakit napag-isipan ko ng masama ang sarili kong asawa noon. Pilit ko namang iniisip na baka nagkataon lang siguro at imposible din naman na talagang mangyari na aswang si Elena dahil kilala ko siya ng mahabang panahon. Naisip ko na lamang dumaan sa simbahan mamaya para magsimba at maliwanagan ang isipan ko, lalo na sa nakikita kong mga pagbabago sa asawa ko. Mga anak, kayo na munang bahala dito at mamamasada ako. Pero tay, hindi ka pa kumakain. Huwag niyo na akong intindihin pa. Kaya ko ang sarili ko. Ang nanay ninyo ang isipin ninyo ngayon. Sige po tay, mag-iingat po kayo. O sige, tutuloy na ako. Pagkalabas ko ng bahay, agad kong pinaandar ang tricycle na nakaparada sa gilid ng aming bakuran. Tahimik pa ang umaga at bagyang malamig ang hangin. Mga ilang minuto din bago ako nakarating sa simbahan. Pinatay ko ang makina ng tricycle at pumasok sa loob. Tahimik ang loob ng simbahan. May ilan na ring nagsisimba kaya tahimik akong umupo sa isang bangko. Maya-maya pa nagsimula na ang misa. Habang nagpapatuloy ang misa, sinubukan kong ituon ang isip ko sa pagdarasal at humingi ng gabay sa Diyos. Tansya ko ay umabot ng 1 oras ang misa bago natapos at dahan-dahang nagsilabasan ang mga tao sa simbahan. Ako man ay tumayo na din at lumabas. Iho, sandali lang. Ay, ako po ba ang tinatawag ninyo, Lola? Oo, iho. Lumapit ka sandali. Bakit po, Lola? Isang matandang babae ang tumawag sa akin noon nang papalapit na sana ako sa aking tricycle. Nakasuot ito ng mahabang bestidang kulay pula at mahaba at maputi ang buhok nito. Nagtitinda siya ng mga langis sa gilid ng simbahan sa maliit niyang lamesa. Napakunot noon naman ako nang iniabot niya sa akin ang isang bote ng langis na may mga halamang ugat sa loob. Bumili ka ng langis na ito. Ay, para po saan yan? Proteksyon. Proteksyon? Laban saan po? Sa mga nilalang na hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Mga masasamang elemento at aswang. Saglit akong natahimik at napaisip sa sinabi niya nang marinig ko ang salitang aswang. Bigla akong nagkaroon ng interes sa langis na ibinebenta niya sa akin kaya naglakas loob akong bilhin ito kahit nahihirapan akong paniwalaan ito. Iho, pakaingatan mo ang langis na yan. Lola, paano po ba malalamang may aswang sa paligid mo? Paano po ba ito gagamitin? Kumukulo ang langis na yan, iho, kapag may aswang kang nakakaharap o nakakasalamuha. Kaya kapag kumulo yan, lumayo ka na agad sa taong yon. Sa totoo lang, Lola, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga aswang pero kaninang umaga lang nakarating sa akin ang balitang inaswang ang kapitbahay namin. At nawala ang bata sa sinapupunan niya. Iho, maniwala ka man o sa hindi, totoo sila. Marami na din akong naging laban sa mga aswang na yan noong kapanahunan ko. Kaya mag-iingat ka. Dahil posibleng ang aswang na yon ay nasa paligid nyo lang.
Pwedeng kabaryo o kapitbahay nyo. Magkano po ba ito, Lola? 100 lang yan, iho. Ito pong bayad. Ay, salamat. Ano nga palang pangalan mo? Rodrigo po. Kayo po. Sebyang. Tawagin mo na lang akong Lola Sebyang. Sige po, Lola Sebyang. Tutuloy na po ako. Sige, iho. Mag-iingat ka. Pagkalayo ko kay Lola Sebyang, mahigpit kong hinawakan ang maliit na bote ng langis na ibinigay niya sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kakaibang bigat ang pakiramdam ko habang tinitingnan ko ang laman nito. Ang madilaw na langis na may ugat ng halamang nakababad sa loob. Matapos marinig ang babala niya, hindi ko rin maikailang may kung anong kaba ang unti-unting gumagapang sa dibdib ko. Maingat kong inilagay ang bote ng langis sa maliit kong bag na nakasabit sa bewang ko bago ako sumakay sa upuan ng driver. Pagkaandar ko ng makina ng motor, agad na akong bumiyahe para sa aking pamamasada. Kung saan-saan ako napadpad sa paghatid ng mga pasahero hanggang sa sumapit na ang hapon. Naramdaman ko na rin ang pagod mula sa buong araw na pamamasada, kaya nagpasya na akong umuwi. At habang binabaybay ko ang pamilyar na daan pauwi sa amin, muli na namang bumalik sa isip ko ang mga nangyari kagabi. Ang sigaw ng babaeng narinig ko sa madaling araw at ang balitang inaswang ang kapitbahay namin. Napabundong hininga na lamang ako at pilit na inalis ito sa isipan ko. Nandito na ako, mga anak. O tay, tama-tama talagang dating mo. Nakahanda na ang ulam. Umutang na lang po ako ng sardinas at noodles kay Aling Nilda. Bayaran niyo na lang po bukas. Alam ko po kasing pagod kayo kaya nagluto na din po kami ng ulam. Aba, bumabait na ang unika iha ko Tay naman, mabait naman talaga ako. Oo na, mabait ka na. Nagbibiro lang naman ang tatay, anak. Tama naman pong sinabi niyo, Tay. Ngayon lang yan mabait. Kuya? Ngayon talaga, nag-aasaran pa kayo. Teka, nasan nga pala ang nanay mo? Nasa loob po, Tay. Natutulog. Gisingin niyo na lang po. Baka po kasi magalit sa amin eh. Sige. Ako nang bahala. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa aming kwarto habang naririnig ko pa ang mahinang usapan ng dalawa kong anak sa sala. Marahan kong binuksan ang pinto ng kwarto. Bahagyang madilim sa loob dahil nakasara ang kurtina sa bintana. Sa kama ay nakita kong mahimbing na natutulog si Elena at bahagyang nakatalikod sa pintuan. Sandali akong napatigil sa may pintuan at pinagmasdan siya. Napabuntong hininga ako at pilit na inalis sa isip ko ang lahat ng mga hinala. Siguro nga nagkataon lamang ang lahat. Ngunit bigla kong naalala ang langis na binili ko kay Lola Sebyang. Ang langis na kumukulo raw kapag may aswang sa paligid. Dahil sa kuryosidad, napahawak ako sa maliit na bag na nakasabit sa aking bewang. Dahan-dahan kong inilabas ang maliit na bote ng langis mula rito at nanlaki naman ang mga mata ko nang makitang kumukulo ito. Gumugulo ang langis. Ibig sabihin, nasa malapit lang ang aswang. Si Elena. Hindi. Tay, aalis po kayo? May titignan lang ako sa labas, anak. Sige po. Balik po kayo agad para makakain na po tayo. Mabilis akong lumabas ng bahay noon habang mahigpit na hawak ang maliit na bote ng langis. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan sa nakita ko. Pakiramdam ko'y kailangan kong lumayo sandali sa loob ng kwarto. Paglabas ko ng bahay, dumiretso ako sa tapat ng aming bakuran kung saan nakaparada ang tricycle ko. Doon ako sandaling tumigil at agad kong tiningnan ang bote ng langis na hawak ko. At doon napansin ko ang isang bagay na lalo pang nagpalakas ng kaba sa dibdib ko. Tumigil na ang pagkulo nito at wala ng mga bula. Napalunok ako at biglang nanlamig ang buo kong katawan. Kung totoo ang sinabi ni Lola Sebyang, ibig sabihin kanina may aswang sa loob ng kwarto
at si Elena lamang ang nandoon. Napailing ako at mariing pinikit ang mga mata ko dahil ayokong paniwalaan yon. Hindi maaring si Elena, hindi ang sarili kong asawa. Dahil sa kagustuhan kong patunayan na nagkakamali nang ako, mabilis akong bumalik sa loob ng bahay at muling nagtungo sa aming kwarto. Pagpasok ko sa loob ng silid, agad kong tiningnan ang bote ng langis sa aking kamay at doon nanlaki na naman ang mga mata ko. Dahil nagsimula na naman itong kumulo. Mas malinaw pa ngayon ang mga bula sa loob ng bote habang nakatayo ako sa loob ng kwarto. Para akong napako sa kinatatayuan ko at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Nakita ko namang gumalaw si Elena sa kama kaya mabilis kong ibinalik sa loob ng maliit kong bag ang langis bago pa niya ito makita. Rodrigo, andyan ka na pala. Kanina ka pa ba dyan? Kararating ko lang. Gigisingin sana kita kaso nakita kong maimbing ang tulog mo. Oo nga. Napasarap yata ang tulog ko. Ganun ba? Pansin kong pagod na pagod ka. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Hindi natulog. Di ba nga magkatabi tayo? Nagising lang naman ako para umihi kagabi at tiningnan saglit ang anak natin. Oo nga pala. O siya, halika na't kumain na tayo. Naihanda na ng mga bata ang hapunan. O siya, sige, tara na. Oh, Tay! Nay! Halina po kayo, kumain na tayo. Habang naglalakad kami patungo sa hapagkainan, ramdam ko ang bigat ng dibdib ko. Hindi ko maiwasang obserbahan ang bawat kilos ng asawa ko. Umupo kami sa mesa na puno ng agam-agam. Napatingin sa akin ng matagal bago siya kumain. Para bang may naiiba sa kanyang panlasa dahil hindi man lang niya nagalaw ang pagkain sa pinggan niya. Saglit na namuo ang katahimikan sa pagitan namin noon at binasag ko naman ito. Elena, ayos ka lang ba? Pansin ko hindi mo pa nagagalaw ang pagkain mo. Ayos lang ako, Rodrigo. Huwag mo nga akong isipin. Kumain ka na lang dyan. Nay, nag-aalala lang si tatay sa inyo, pati na din kami. Ano ba talagang nararamdaman ninyo? Sabi ngang wala Bakit ba ang kulit ninyo? Elena, kumalma ka nga lang. Natatakot sa iyo ang anak natin. Baka gusto mo ng paborito mong chili garlic para ganahan kang kumain. Rodrigo, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko nga? Mahirap bang intindihin yun? Paulit-ulit na lang ba tayo? Pasensya na mahal ko. Gusto ko lang naman na marami ang makain mo. Tignan mo, pumapayat ka na. Rodrigo, masama ang kumain ng marami sa gabi. Baka hindi ako matunawan at sumakit pang tiyan ko. Hindi na ako nagsalita pa noon, Sir Jupiter. Sa totoo lang, gusto ko siyang kumprontahin kung totoo bang aswang siya o ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Pero hindi ko magawa dahil sa tuwing nagagalit si Elena, tumitiklop agad ako. Bukod sa iyo kung makasakit sa kanya at aminin kong hindi ko kayang isipin na aswang nga siya. Pagkatapos namin kumain, hindi na ako umimik pa at humiga na lamang sa kama. Nagulat naman ako na hindi man lang niya ako sinuyo tulad ng dati sa tuwing nagkakatampuhan kami. Natulog kaming walang imik buong gabi. At doon ko napagtanto na nag-iba na talaga ang aking asawa. Kinabukasan, maaga akong nagising at wala na naman siya ulit sa tabi ko kaya agad akong bumangon. Paglabas ko, hindi ko na nadatnan sina Paco at Jessica. Maaga yata silang pumasok sa eskwelahan ngayon at himalang hindi na sila nagpaalam sa akin. Sa isip ko noon baka ayaw lang nila akong disturbohin. Maaga yata ang umalis ang mga bata ngayon. Oo nga Binigyan ko na sila ng baon kaya huwag kang mag-alala. Heto palang natira sa bonus ko. Pagkasyahin mo na lang. Sige, salamat, mahal ko. Tara na. Kailangan ko nang makabalik sa mansyon ngayon. Sige, tara. Pagkasakay namin ng tricycle, hindi ko mapigilang silipin ang bote ng langis sa loob ng bag ko at napasinghap na lamang ako
nang makita kong kumukulo ulit ito. Napatingin naman ako kay Elena at napakunot noo ako nang mapansin kong napapangiti siya ng kakaiba habang nakatingin sa malayo. Pero pagtingin ko sa kanyang mata, malamig. Parang hindi siya ang Elena na kilala ko. Nandito na tayo, Elena. Sige na, Rodrigo. Iwan mo na ako dito. Ihintayin muna kitang makapasok dun sa loob bago ako umalis. Sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka dito, Elena. Ikaw dapat ang mag-ingat. Habang pinagmamasdan ko si Elena na pumapasok sa lumang mansyon, hindi ko maiwasang bumalik sa bote ng langis na patuloy na kumukulo sa bag ko. Nakapagdesisyon akong bumalik sa simbahan para makausap ang matatandang nagbenta sa akin nang masagot ang lahat ng katanungan sa isip ko. Gulong-gulo na kasi ako noon kakaisip sa pagbabagong nakikita ko kay Elena at ang pagkulo ng langis sa tuwing kasama ko siya. Magandang umaga po, Lola Sebyang. Natatandaan niyo pa po ba ako? Oh, iho, bumalik ka. May tutulong ba ako sa'yo? Ay, yung binenta niyo pong langis sa akin kahapon, di ba't ang sabi ninyo kapag malapit ang aswang sa akin ay kumukulo ito? Tama. Kumukulo ang langis kapag kasama mo ang aswang. Kaharap mo o malapit lang siya sa'yo. Bakit mo na itanong yan, iho? Kumulo ba ang langis na ibinigay ko? Opo, Lola. Kumukulo po ang langis kahapon. Kung ganoon, may nakalapit na aswang sa'yo na nasa paligid mo lang. Nga po ako nandito, Lola. Sa tuwing kasama ko po kasi ang asawa ko, kumukulo ang langis. Ibig po bang sabihin na aswang siya? Halika, lumapit ka dito. Titingnan ko ang mga palad mo. Sige po. Nararamdaman ko. Kakaibang init at galaw sa iyong mga palad. Hindi ito karaniw, ang tao lang ang dahilan. Totoo ka, iho. Malapit sa iyo ang isang nilalang na hindi tao. Kaya po pala. Kaya po kumukulo ang langis. Pero paano po yun? Ibig sabihin, totoo nga ang duda ko na ang asawa ko po ang aswang. Hindi mo siya tunay na asawa, iho. Ha? Binilalang na ginaya ang kanyang mukha. Ginamit ang dugo ng tunay mong asawa para malito ka. Para mapaniwala ka at malaya siyang makapambiktima. Teka, hindi ko po maintindihan. Ang babaeng nakasama mo ay hindi ang tunay mong asawa, kundi aswang na nagpapanggap lang. Nakikita kong ang tunay mong asawa ay nakakulong sa isang madilim na kwarto sa malaking mansyon ng mga aswang. Nagdurusa at nanghihina. At siya ang magiging alay pagsapit ng kabilugan ng buwan. Pero hindi lang siya, kundi may ibang alay. Hindi ko lang makita ng maayos. Diyos ko, si Elena. Kung totoo man yan sinasabi ninyo, nagaganib ang buhay ng asawa ko. Iyo, may kilala akong makakatulong sa iyo. Lapitan mo siya at humingi ka ng tulong sa kanya kung gusto mong mailigtas ang asawa mo. Sino po, Lola? Si Ruben. Kilala siya sa aming baryo bilang manunugis ng aswang. Lapitan mo siya dahil siya lang ang makakatulong sa iyo. Saan ko po siya mahanap? Saan po ba ang baryo nyo? Sa baryo Sigaw. Parang narinig ko ng pangalan ng baryo niya, Lola. Napabalita ang baryo namin dati dahil pinasok kami ng mga aswang. At sa tulong ni Ruben, nakalaya sa banta ng mga nilalang ang baryo namin. Sana nga po ay matulungan niya ako. Mabait naman si Ruben, kaya sigurado ako matutulungan ka niya. Kailangan mo lang talagang makumbinsi siya, iho. Sige po, Lola. Pupunta agad ako doon sa baryo Sigaw. Mag-iigat ka, iho. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras mo pa dahil bukas ng gabi na ang kabilugan ng buwan.
Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Bumalik ako sa tricycle, umupo at mabilis na pinatakbo ang makina. Ang puso ko'y kumakabog sa kaba at takot. Bawat ikot ng gulong parang panawagan sa aking isipan na kailangan kong makarating agad sa Baryo Sigao. Ang daan ay makipot at may mga punong nakayuko sa gilid. Animoy nagmamasid sa akin. Hindi ko iniisip ang pagod o panganib. Ang tanging nasa isip ko noon ay si Elena. Hindi ko mapigilang mapaluha habang iniisip ko kung paano ako naloko ng isang aswang. Bumabalik lahat sa isip ko. Ang kakaibang kilos niya, ang paglimot niya sa pangalan namin ng mga anak niya, ang galit niya dahil sa chili garlic na minsang naging paborito niya, pati ang dugo sa kamay niya at ang sigaw ng babae. Kaya pala nangyari ang lahat ng yon dahil hindi pala talaga siya si Elena. Galit na galit ako sa sarili ko noon, Sir Jupiter, dahil nagpaloko ako sa isang aswang. Pagkalipas ng mahigit 1 oras ng mabilis na pagmamaneho, narating ko rin ang baryo. Tahimik ito, halos walang tao sa kalye. Huminto ako sa gilid at huminga ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang sarili at sa tapat ng isang lumang kubo may nakatayong isang matandang lalaki. Nakasuot ng simpleng baro at pantalon, nakamasid sa paligid at lumapit naman ako sa kanya para magtanong. Magandang hapon po sa inyo, Lolo. Ako po pala si Rodrigo. Magtatanong lang po sana ako at nagbabaka sakaling kilala niyo ang taong hinahanap ko. Ay, magandang hapon din sa iyo, iho. Ako naman si Goryo. Ano bang may tutulong ko? May kilala po ba kayong Ruben? Yung manunugis ng aswang sa baryong ito? Ah, si Ruben. Ay, oo, kapitbahay ko yon. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Kailangan ko po ang tulong niya. Nasabi po kasi sa akin ni Lola Sebyang na siya po ang makakatulong sa akin. Nasa panganib po kasi ang buhay ng asawa ko ngayon sa kamay ng mga aswang. Ah, ganun ba? Nakikita mo ba ang kubong yon? Oh. Yan ang bahay niya. Ay, maraming salamat po, Lolo. Wala nga naman. Kumato ka lamang sa pintuan at siguradong pagbubuksan ka niya. Sabihin mo lang nakakilala mo si Sebyang para pagkatiwalaan ka niya. Hindi kasi yan basta-basta nagtitiwala sa mga dayong tulad mo, iho. Sige po, Lo. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kubo ni Ruben. Halos tumigil ang tibok ng puso ko nang marating ko ang pintuan. Maingat akong kumatok at huminga ng malalim. Ilang sandali ang lumipas bago may narinig akong mabigat na hakbang at unti-unting bumukas ang pinto. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Magandang hapon po, sir. Ako po si Rodrigo. Rodrigo? Hindi kita kilala. Bakit ka nandito? Kilala niyo po si Lola Sebyag, di ba? Siya po ang nagsabi sa akin na lumapit sa inyo. Sabi po niya, kayo po ang makakatulong sa akin. Lola Sebyang? Sige, pumasok ka. Pero kaklaruhin ko lang hindi ako basta-basta nagtitiwala sa mga dayo. Sige po, naiintindihan ko po, sir. Pwede ba wag mo akong tinatawag na sir? At wag kang mag-opo. Halata naman magkaedad lang tayo Ruben na lang. Sige, Ruben. Pumasok ako sa loob ng kubo. Simple lang ang paligid, ngunit ramdam ko agad ang kakaibang presensya. May mga lumang libro, halamang gamot, buntot ng pagi, mga kwintas na nakasabit sa pader, at mga armas na malinaw na gamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Opo ka muna. Ngayon, sabihin mo ng direkta. Bakit ka nandito, Rodrigo? Ruben, kailangan ko ng tulong mo para mailigtas ang asawa ko sa kamay ng mga aswang. Ang buong akala ko si Elena ang nakasama namin sa bahay. Pero nung malaman kong yung aswang pala ang nagpapanggap na si Elena,
At ngayon ay nanganganib ang buhay ng asawa ko. Ang sabi ni Lola Sebi ang ikinulong daw siya sa madilim na kwarto doon at nagdurusa. Siya daw ang gagawing alay ng mga aswang bukas sa kabilugan ng buwan. Kaya't kailangan ko siyang mailigtas bago pa man maging huli ang lahat. Kaya nakikiusap ako, tulungan mo ako. Magkano bang may aalok mo sa akin? Maiaalok? Ruben, pasensya ka na pero wala akong kapera-pera ngayon. Ikaw naman, no? Masyado kang seryoso. Huwag ka mag-alala. Hindi ko kailangan ng pera. Pero tutulungan kita para mailigtas ang asawa mo. Salamat, Ruben. Maraming salamat. Ngayon, kailangan nating maghanda at mag-isip ng plano. Ano bang kailangan natin gawin? Paano natin maililigtas si Elena? Kumalma ka, Rodrigo. Hindi basta-basta yung iniisip mo. Hindi natin alam kung anong klase mga aswang makakalaban natin. Kaya dapat maging matalino tayo sa paggawa ng plano. Sige, Ruben. Ikaw ang bahala. Basta ba't hindi mapapahamak ang asawa ko? Sandali. Ihahanda ko lang ang mga armas na gagamitin natin. Tumango ako kahit ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Habang nagbukas siya ng imbaka ng armas at kagamitan, ramdam ko ang determinasyon. Handa na akong lumaban para sa pamilya ko at sa isip ko noon desperado na akong gawin ang lahat. Mailigtas lang si Elena. Heto na, Rodrigo. Ang mga gagamitin nating armas. Ang kwintas ng San Benito, buntot ng pagi, at baril na may balang gawa sa mutya ng kidlat. Mutya na kignat. Talaga bang sapat na ang mga ito para labanan ng mga aswang? Hindi lang sapat. Kailangan nating gamitin ito ng tama. Tingnan mo. Bawat isa sa mga to ay may sariling kapangyarihan. Ang kwintas ng San Benito ay magbibigay proteksyon laban sa kanilang salamangka. Ang buntot ng pagi ay para mapahina ang kanilang lakas. Kapag dumikit ito sa balat nila, para silang masusunog sa sakit at manghihina. At ang baril nito, kaya nitong patayin ng aswang pag tumama ito sa dibdib ng nilalang. Sige. Handa na ako, Ruben. Magkamatayan at mailigtas ko lang si Elena. Kailangan natin makapasok sa mansyon ng tahimik. Kaya kailangan maging maingat tayo sa mga kilos natin. Dahil isang pagkakamali lang, pwedeng madamay ang asawa mo. Tumango si Ruben habang maingat na inilalagay sa isang lumang bag ang mga armas. Tahimik ang loob ng kubo. Ngunit ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi basta-basta ang laban na papasukin namin pero mas nangingibabaw ang galit ko nun kaysa sa takot. Hindi na nga kami nag-aksaya pa ng oras at agad na kaming sumakay sa tricycle. Mabilis ko namang pinatakbo ito. Umahampas ang hangin sa mukha ko habang binabaybay namin ang makipot na kalsada. Tahimik lang si Ruben sa likod ko noon at mahigpit naman ang kapit sa bag ng mga armas. Maya-maya, dahan-dahan kong pinahinto ang tricycle sa gilid ng kalsada. Nakita mo ba yung gate sa unahan? Yan ang mansyon ng mga aswang. Sige, dito mo na iparada para hindi nila tayo makita. Ang kailangan mo na lang gawin ngayon ay magpanggap na walang alam para makapasok ka sa loob ng mansyon at mahanap ang asawa mo. Ako nang bahalang rumesbak. Kailangan ko muna ng mapagtataguan sa ngayon. Saan ka magtatago, Ruben? Ako nang bahala. Sige na, kumilos ka na. Sa akin na muna ang mga armas. Basta't isuot mo yung kwintas ng San Benito para sa iyong proteksyon. At heto ang balisong. Itago mo. Para kung sakali mang mahuli ka nila, may panlaban ka. Pero huwag kang magalala. Sa oras na malagay ka sa alanganin, re-resback agad ako. Sa ngayon, kailangan muna nating masiguro ang kaligtasan ng iyong asawa. Kailangan mo malaman kung saang kwarto siya nakatago. Sige, Ruben. Huminga ako ng malalim bago tuluyang bumaba sa tricycle. Ramdam ko ang malamig na pawis sa batok ko habang dahan-dahan akong naglakad papunta sa malaking gate ng mansyon. Tahimik ang paligid pero parang may kung anong nagmamasid sa bawat galaw ko. Pagdating ko sa gate, kumatok ako ng marahan. Ilang segundo rin ang lumipas
bago ito bumukas. Oh, Rodrigo, bakit bumalik ka? Napadaan lang ko, Elena. May pasahero akong inihatid malapit dito. Ganun ba? Oo. At kung maaari sana baka pwede ako makahingi ng tubig. Elena, sino yung Asawa ko po, Don Lorenzo. Humihingi po ng tubig. patuloyin mo? Kawawa naman kung sa labas mo pa siya paiinumin. Opo. Rodrigo, sumunod ka sa akin sa loob. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng mansyon. Pagpasok pa lang parang may kakaibang lamig na agad na bumalot sa katawan ko. Malaki at marangya ang loob ng bahay. Matataas ang kisame, makakapal ang kurtina at halos walang ingay maliban sa tunog ng mga yabag namin. Halika, maupo ka muna. Kukuha lang ako ng tubig. Salamat, Elena. Diyos ko. Tulungan niyo po akong mahanap si Elena. Sa laki ng mansyon na ito, mahihirapan akong hanapin siya. Heto ng tubig, mahal ko. Salamat, Elena. Pagkainom ko ng tubig noon, nakaramdam ako ng kakaibang panghihina. Para bang may malamig na kamay na dahan-dahang pumipisil sa buong katawan ko. Nanlamig ang mga daliri ko at nagsimulang manginig ang tuhod ko. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang nagdilim ang paningin ko. Umikot ang paligid na parang hinihigop ako ng isang malalim na balon. Pagkatapos noon, wala na akong maalala. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng malay. Ngunit nagising na lamang ako sa isang madilim na kwarto. Mabigat pa rin ang ulo ko at parang pinupukpok ang sintido ko sa sakit. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko. Nang malinaw na ang paningin ko, napansin kong nakahiga ako sa sahig na gawa sa malamig na semento. Mabaho ang hangin sa paligid. Parang amoy lumang dugo at amag. At doon ko narinig ang isang pamilyar na mga boses at iyak na tumatagos sa puso ko. Rodrigo. Rodrigo. Elena? Tatay! Tay? Paco? Jessica? Bakit kayo nandito? Anong ginawa ng aswang na yun sa inyo? Tay, nagpanggap po ang aswang na yun ng sinanay. Sinama niya po kami dito. At hindi namin nakalain na makakapasok kaming dalawa sa bitag nila. Ikinulong nila si nanay at sinugatan ang kanyang katawan para kuhanan siya ng dugo, tay. Halos mawalan ako ng hininga sa gulat. Nandoon ang dalawa kong anak. Pareho silang humagulgol sa pag-iyak at pati na din ang asawa ko. Mahigpit silang nakakapit sa akin na parang ayaw na akong pakawalan pati na din si Elena. Sobrang nadudurog ang puso ko at nag-aalam sa galit habang nakikita ko sila sa ganoong sitwasyon. Tay, papatayin nila tayo. Ang sabi ng aswang na yon, gagawin daw nila tayong alay bukas sa kabilugan ng buwan. O Diyos ko, kasalanan ko ang lahat ng ito. Basta-basta ko nalang sinunggaban ng oportunidad na magtrabaho nang hindi man lang ako nag-ingat. At ngayon nadamay pa kayo. Elena, huwag mo sisihin ang sarili mo. Kung may dapat magsisihin dito, ako yon. Ako ang padre de pamilya sa pamilyang to, pero hindi ko man lang kayo nagawang protektahan. Napakawalang kwenta kong ama. Tay, nay, huwag na po kayong magsisihan. Hindi po oras ang sisihan ngayon. Ang kailangan nating gawin ay mag-isip kung paano po tayo makakatakas. Mahihirapan po yata tayo, kuya. Tingnan mo, wala man ang bintahan ng kwartong to. Pawis na nga ako sa sobrang init. Hayop sila. Magbabayaran nila ang ginawa nila sa atin. Wala silang mga puso, Rodrigo. Ang mag-asawa, napakasakim nila sa kapangyarihan. Gusto nilang sakupin ang buong baryong to. May paparating.
Biglang nagbukas ang pinto at isang babaeng tansya ko ay nasa 50 ang edad ang bumungad sa amin. Unang beses ko palang siyang nakita kaya hindi ko siya nakilala agad. Nakasuot siya ng maitim na bestida. Pulang-pula ang kanyang mga labi at mahaba ang kanyang buhok na halos sumayad sa kanyang bewang. Ang kanyang mga mata ay seryoso at ang makakapal niyang kilay ay bahagyang nakakunot. Napakulot din ang noo ko nang marinig ko ang sigaw ni Paco. Tay, siya yan. Siya ang aswang na nagpapanggap bilang si nanay. Ayop ka. Anong kasalanan ng pamilya ko para gawin mo to sa amin? Pasensya na. Nagkataon lang na kayo ang napili kong gawing alay. Hindi. Hindi ka magtatagumpay sa plano mo, halimaw. Dala ng galit na nararamdaman ko noon, agad kong binunot ang balisong sa aking tagiliran at sinugod ko siya ng buong lakas. Ngunit bago ko pa man siya matamaan, mabilis siyang nakailag at parang kidlat siyang kumilos. Sa isang iglap, tumama ang matutulis niyang kuko sa aking dibdib at tumilapon ako sa sahig. Rodrigo! Tay! Napahandusay ako sa sahig habang umiikot ang paningin ko. Tumingala ako at nakita ko siyang nakatayo at nakangisi. Pagkatapos tumawa siya. Isang tawang hindi pangkaraniwan, parang tawa ng demonyo sa kailaliman ng impyerno. Mahina. Napakahina mo, Rodrigo. Ikaw ba ang inaasahan nilang magliligtas sa kanila? Ano ka ngayon? Hangal! Hayop ka talagang halimaw ka. Ang problema kasi sa'yo, Rodrigo, hinayaan ka na ngang mabuhay. Ikaw itong kusang lumalapit sa akin. Kaya napagdesisyonan ko tuloy na ubusin ang buong pamilya nyo. Magkakamatayan muna tayo bago mo magawa yun. Sumugod ako ulit dala ang balisong, ngunit mabilis talaga siya at sa isang kisap mata gumalaw naman siya na parang anino sa dilim. Bago ko pa siya tuluyang matamaan, dumapo na naman ang matutulis niyang kuko sa aking braso. Rodrigo, tama na! Sugatan ka na! Walang iya ka! Huwag mo saktan ang tatay ko! Paco, anak! Mapucha, sumusobra ka na talaga. Demonyo! Ganyan ba ang tapang ng isang ama? Tingnan mo ang sarili mo. Lampa at mahina ka. Hindi ako lampa. Heto ang sayo! Muli akong sumugod, ngunit muli rin siyang nakailag. Sa pagkakataong iyon, halos hindi ko na nakita ang galaw niya. Bigla na lamang siyang nasa harapan ko at naramdaman ko ang malamig niyang hininga sa aking mukha. Alam mo ba kung gaano kadaling baliin ang leeg mo ngayon? Sige, hawakan mo. Sakalin mo ako. Patayin mo ako. Bigla siyang napaatras na parang napaso at nanginig ng mahawakan ang kwintas ng San Benito na suot ko. Kita ko ang pagkagulat at galit sa mukha niya noon at hindi naman ako nagpatinag. Sinamantala ko na ang pagkakataong mapatay siya kaya mabilis ko siyang sinaksak ng balisong sa dibdib. Paulit-ulit kong ginawa iyon. Dahil sa sobrang galit ay kita ko ang pag-agos ng maitim na dugo sa sahig. Mamatay ka na! Tay! Tingnan mo! Nagbabago ang anyo niya! Tara, umalis na tayo dito. Tumakas na tayo! Tay, mahina ang katawan ni nanay. Ilang sugat ang natamo niya. Ako nang bahala. Kumuha kayo ng pwede ninyong ipanlaban dyan. Kahit pamanong kahoy para maprotektahan ang sarili ninyo. Naging tambuhalang aso si Doña Carmen! Takbo! Tumakbo na kayo, Paco! Hindi. Bakit hindi tumalam sa kanya ang saksak ko? Oh, Diyos ko, tulungan niyo kami! Ruben, nasaan ka na? Tulungan mo kami! Ruben!
Pasensya na kung natagalan. Isang grupo din ng aswang ang nakasagupa ko sa labas. Kasama ang pinuno nila. Napatay ko na. Yang halimaw na yan na lang ang natira. Etong bundot pagi. Resbakan mo, iho! Opo. Etong sayo! Halimaw! Ah! Pagkakuha ni Paco sa ibinigay na buntot ng pagi ni Ruben, agad niyang hinampas ang halimaw habang ako naman ay pababa na ng hagdanan noon habang buhat-buhat si Elena na sugatan. Kita ko naman kung paano humandusay ang halimaw at nawalan ng buhay. Pero hindi ako tumigil noon sa pagtakbo hanggang sa makalabas kami ng mansyon. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita ang mga patay na bangkay ng aswang. Huwag kang tumigil sa pagtakbo, Jessica. Malapit na tayo sa tricycle. Paano po si Kuya, Tay? Babalikan ko siya doon. Ihahatid ko lang ang nanay mo. O Diyos ko, Elena. Ano bang nangyari sa iyo, mahal? Patawarin mo ako. Nang maipasok ko sa tricycle si Elena, nakita ko naman sa unahan si Paco at Ruben na tumatakbo papalapit sa amin. Halos mawalan na ako ng lakas sa pagod at sakit ng aking mga sugat, ngunit nang maramdaman ko ang mahigpit na yakap ni Paco, parang nabawasan kahit papaano ang bigat ng lahat. Tay! Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Ikaw, anak. Napatay na po namin siya. Wala na si Doña Carmen. Pero hindi pa rin tayo dapat magpabaya. Baka marami pa sa mga alipores niyang aswang na nagtatago sa paligid. Rodrigo, Elena, huwag ka muna magsalita. Magpahinga ka muna. hindi. Makinig ka. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Oo, mahal. Haalis na tayo. Sige na, sumakay na kayo. Agad kaming umalis sa lugar na yon. Habang umaandar ang tricycle sa madilim na kalsada, tanging ang mahinang pag-ungol ni Elena at ang paghingal naming lahat ang maririnig sa loob. Hindi pa rin humuhupa ang kaba sa dibdib ko, ngunit mas nangingibabaw ang pag-aalala ko para sa aking asawa. Tay, malayo pa po bang bahay? Malapit na, anak. Konting tiis pa. Kumapit ka lang, Nay. Malalampasan din natin to. Jessica, Nanay, nandito lang po ako. huwag kang matakot. Ligtas na tayo. Nandito na tayo. Paco, ako na magbubuhat sa nanay mo. Buksan mo ang pinto. Opo, Tay. Dahan-dahan naming pinasok si Elena sa loob ng bahay at inihiga sa lumang kama sa sala. Halata sa mukha niya ang matinding pagod at sakit mula sa kanyang mga sugat. Nanay, sandali lang po. Kukuha ko ng malinis sa tela. Marami siyang sugat. Kailangan agad itong gamutin. Hayaan niyo ako. Ako nang bahala. Marunong ka pa palang manggamot, Ruben. Oo. May dala akong langis na ibinigay sa akin ni Lola Sebyang. Ginagamit ko to sa tuwing nasusugatan ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Iba talaga ang nagagawa ng mga langis na ibinebenta ni Lola Sebiak. Nagpapasalamat din ako sa kanya dahil kung hindi dahil sa langis niya, hindi ko malalaman ang totoong nangyari kay Elena. Tama ka. Malakas ang bisa nito. Maraming beses na akong nailigtas nito. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Ruben ang maliit na bote ng langis. Maingat niyang binuksan ito at agad kumalat sa hangin ang kakaibang amoy ng mga halamang gamot. Isa-isa niyang pinahiran ng langis ang mga sugat ni Elena. Sa bawat dampi ng kanyang kamay, napapangiwi si Elena. Ngunit unti-unti namang humuhupa ang kanyang paghingal. Parang gumagaan ang pakiramdam ko. Unti-unti nang nawala ang sakit. Mabuti kung ganun. Magpahinga ka lang, Elena. Maraming salamat sa tulong mo. Maraming salamat, Ruben. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin kung wala ka. Totoo po. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin. Salamat po, Mang Ruben. Wala ka naman. Pero Rodrigo, mukhang kailangan din nating gamutin ang mga sugat natin. Oo nga pala. Buntik na tuloy akong makalimutang may sugat nga pala ako. Masyado ka kasing nag-alala sa asawa mo eh. Ay, siyempre.
Mahal na mahal ko si Elena at ang pamilya namin. Pagpalain ka sana ng Diyos, Rodrigo. Salamat, Ruben. Bukas na bukas ay pupunta ako sa simbahan para makapagpasalamat sa Diyos. At maging kay Lola Sebiang. Tama yung naisip mo. Naging posible ang lahat dahil sa Diyos, Rodrigo. Oo, Ruben. O siya, sige na, tutuloy na ako. May kailangan pa akong asikasuin sa aming baryo. Teka, tanggapin mo itong konting tulong ko. Hindi man niyang kalakihan pero alam kong makakatulong din sa iyo. Hindi na kailangan, Rodrigo. Bukal sa loob ko ang pagtulong ko sa inyo. Napahanga naman ako sa sobrang kabaitan na ipinakita ni Ruben noon. Hindi ko lubos maisip na tinutulungan niya ako kahit hindi naman niya ako personal na kakilala. Kaya malaki din ang pasasalamat ko sa Diyos, Sir Jupiter. Pati na kay Lola Sebiang. Paglipas ng 1 linggo, muli namang nagtagpo ang landas namin ni Ruben sa simbahan at nagulat naman ako nang may kasama siyang babae. Noong huling punta ko kasi sa kanila, wala akong nakitang kasama niya sa bahay, kaya nasurpresa talaga ako. Mukhang nasa 50 na ito at nakasuot ng simpleng bestidang kulay puti. Oh, ikaw pala yan, Ruben. Masaya akong nakita tayong uli. Mukhang nakahanap ka na yata ng asawa. Hindi ko siya asawa, Rodrigo. Ate ko siya. Siya si Ate Aurora. Kakauwi lang niya galing Saudi. Kaya hindi mo siya nakita nung huling punta mo sa bahay. Ah, kaya pala. Marehas pala sila ni Elena OFW din sa Saudi. Talaga? Opo, ate. Sa Saudi din po ako nagtatrabaho dati bilang domestic helper. Ay, nakakatuwa naman. Parehas pala tayo. Mahigit 1 dekada din ako sa amo ko doon. Pero napagtanto ko na gusto kong dito na tumanda sa Pilipinas. Kaya nang makapag-ipon ako ng malaki, bumili ako ng lupa para pagtayuan ng maliit na babuyan doon sa baryo. Maganda nga ang naisip ninyong plano. Kami din ni Elena ay balak din namin magtayo ng munting negosyo sa palengke. Aba, business-minded pala kayo pareho ng ate ko ah. Ano kaya kung inegosyo ko din ang panunugis ko ng aswang? Natawa na lamang kami sa biro ni Ruben at gumaan talaga ang loob ko sa mga oras na yon. Sa loob ng simbahan, dama ko ang katahimikan at pag-asa na matagal ko nang hinahanap. Parang sinasabi ng sandaling iyon na kahit maraming pagsubok ang pinagdaanan namin, may bagong simula pa rin naghihintay. Sa ngayon, natupad na nga namin ang aming pangarap para sa mga anak namin. Professional teacher na si Jessica at licensed engineer naman si Paco. Habang kami naman ang nagpapatakbo ng sarili naming negosyo sa palengke. At dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po. Minsan sa buhay, ang mga pagsubok ay dumarating sa panahong hindi natin inaasahan. May mga pagkakataong ginagawa natin ang lahat para sa pamilya. Nagsasakripisyo, nagtitiis at nagsusumikap kahit kapalit nito ay ang sarili nating pagod at panganib. Ngunit sa kabila ng hirap at takot, ang pagmamahal sa pamilya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Kaya sa ating mga mahal na tagapakinig, pahalagahan natin ang ating pamilya at ang bawat sakripisyong ginagawa nila para sa atin. Sapagkat sa huli, ang tunay na kayamanan ng buhay ay hindi lamang nasusukat sa pera o tagumpay kundi sa pagmamahal, pagtutulungan at tibay ng samahan ng isang pamilya sa gitna ng anumang pagsubok.